Si Kristo ang ating hari. At kapag sinabi natin na siya ang ating hari, dapat siyang naghahari sa ating isipan, sa ating puso, sa ating buong pagkatao. Siya ang may malaking impluensya sa atin. At paano ba ang paghahari ni Kristo? Paano ba, mga kapatid, ang paghahari ng ating Panginoong Hesus? Narinig natin sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, habang si Jesus ay kaharap ni Pilato, na siya'y pinagsakdal ng mga Hudyo para hatulan ng kamatayan. Dito nahayag na siya'y hari, pero hindi hari ng mundo, kundi ang kanyang kaharian ay sa kalangitan. Hindi siya hari na political leader, hindi siya presidente ng isang bansa, hindi siya hari ng mundo, kundi siya'y hari ng sanlibutan, kundi ang kanyang paghahari ay nagmumula sa kaharian ng Diyos. Bahagi lamang ang mundo sa paghahari ng ating Panginoong Kristo. At paano ba ang paghahari ng ating Panginoong Hesus? Unang-una na, mga kapatid, ang paghahari ni Kristo ay paghahari ng katotohanan, paghahari ng kabutihan, ng totoo, ng tama. Wala siyang tinuro, wala siyang ipinangaral, wala siyang ginawa na masama. Lahat ng kanyang itinuro at ginawa ay naaayon sa katotohanan ng Ama at naaayon sa kabutihan. Ito ang unang katangian, mga kapatid, ng paghahari ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya plastic, hindi siya mandarayang hari, hindi siya mapagpanggap na hari. Siya'y totoong hari at mabuti. Ikalawa, ang paghahari, mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo ay paghahari ng pag-ibig. Alam natin yan, siya'y nagkatawang tao, siya'y naparito, siya'y nagpakasakit, namatay at muling nabuhay dahil sa pag-ibig. Lahat ng ginawa, mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo ay nagmumula sa pag-ibig ng Ama at ng Anak sa ating lahat. Minahal tayo ni Kristo at ang napakalaking tanda ng kanyang pag-ibig, ng kanyang paghahari na may pagmamahal ay ang kanyang krus. Sa krus niya ipinahayag ang sobra-sobra niyang pag-ibig sa ating lahat. Binigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga ang paghahari ni Kristo ay paghahari ng pag-ibig at pagpapatawad. Hindi ba tayong lahat ay naligtas dahil sa pag-ibig ni Jesus? At pangatlo, mga kapatid, ang paghahari ng ating Panginoong Kristo ay paghahari ng paglilingkod. Wala siyang ginawa kung hindi maglingkod. Anong sabi niya? Siya'y naparito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Inalay niya ang lahat sa mga dukha. Siya'y nagpagaling ng mga may sakit, nagpalaya sa masamang espiritu, siya'y nangaral sa mga tao. At hanggang ngayon, patuloy tayong pinaglilingkuran ng ating Panginoong Kristo. Hanggang ngayon, mga kapatid, patuloy na binibigay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Hindi ba siya ang ating pinagsasaluhan araw-araw, linggo-linggo, kapag tayo'y nagsisimba? At hanggang ngayon, patuloy pa rin binibigay ni Kristo ang Espiritu ng Ama sa ating lahat. Patuloy niyang binibigay sa atin ang kapayapaan ng Diyos. Patuloy niyang binibigay sa atin ang kaharian ng Diyos. Ang Kristong haring ito, mga kapatid, ay hindi madamot. Siya'y mapagbigay
at lahat-lahat sa Kanya ay ibinibigay sa atin. Kaya nga hindi ba tayo nakakasalo sa pag-ibig ni Kristo, tayo nakakasalo sa Kanyang hapag at Kanyang pagmamahal. Ito, mga kapatid, ang paghahari ni Kristo. Paghahari ng katotohanan, paghahari ng pag-ibig, at paghahari ng paglilingkod. Kaya nga, kung tayo tunay na Katoliko, kung tayo tunay na naglilingkod sa Diyos at sa simbahan, at kung sinasabi natin na si Kristo ang ating hari, dapat namumuhay tayo sa katotohanan, dapat namumuhay tayo sa pag-ibig at paglilingkod. Madali lang kasi pong sabihin na si Kristo ang aking hari. Madali lang sabihin na ako'y Katoliko, ako'y lingkod ng simbahan, ako'y pari, si Kristo ang aking hari. Napakadaling sabihin nun. Pero ang tanong, kumusta naman yung buhay mo? Ang tanong, nakikita ba sa buhay mo yung paghahari ni Kristo? Naiimpluwensyahan ka ba ni Jesus? Kasi kung si Kristo ang hari mo, dapat hindi ka sinungaling. Dapat namumuhay ka sa katotohanan. Kung si Kristo ang hari mo, hindi ka mandaraya, hindi ka plastic, nagsasabi ka ng totoo, hindi ka namumuhay sa kasalanan. Kasi ang paghahari ni Kristo ay katotohanan at tama at mabuti. Kahit sabihin mo pa na araw-araw nagsisimba ka, kahit sabihin mo pa na araw-araw lamang ka ng simbahan, pero puro kasinungalingan, puro ka plastika ng buhay mo, maliwanag mga kapatid, hindi si Kristo ang hari mo. Ikalawa, kung si Kristo daw talaga ang ating hari, nabubuhay tayo sa pag-ibig at pagpapatawad. Hindi ba yan ang sabi ni Jesus, anong pinakamahalagang utos? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung lagi kang may kaaway, kung lagi kang may kagalit, kung lagi ikaw pinagmumula ng gulo sa lipunan, sa simbahan, sa iyong pamilya, hindi si Kristo ang nag-aari sa iyo. Kasi yung galit, yung paghihiganti, yan ay hindi galing sa Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. Kung lagi kang galit, kung lagi kang may kaaway, kung lagi kang mayroong sangkot ka sa gulo, hindi yan galing sa Diyos. Mag-isip-isip ka. Hindi si Kristo yan. Kasi ang paghahari ni Kristo ay pag-ibig at pagpapatawad. Kung hanggang ngayon, marami kang kagalit, marami kang hindi pinapatawad, sigurado, hindi si Kristo ang hari mo. Alam niyo, may mga taong laging galit, laging may kaaway, may mga taong parang pinanganak na lahat dala sa buhay, parang sama ng loob na nagkatawang tao. Nakakita na ba kayo nun? Tingnan nyo yung katabi nyo, baka yan. Yung laging galit, kakasimba lang, away na naman. Pag kakasimba lang, kakapunta lang ng simbang, galit na naman. At kagalit siya ng lahat. Simbahan, sa bayan, sa lipunan, sa pamilya. Sigurado yon mga kapatid, hindi yon galing kay Kristo. Kasi si Jesus ay Diyos ng pag-ibig at pagpapatawad. Ikatlo, ang paghahari ni Kristo ay paglilingkod. Kaya nga, kung si Jesus ang hari mo, kung si Jesus ang nakaka-impluwensya sa iyo, dapat naglilingkod ka. Hindi lamang sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng oras,
ng talento, ng panahon, meron kang pagkakataon o naglalaan ka ng pagkakataon para maglingkod sa iyong kapwa, para maglingkod sa iyong simbahan, para maglingkod sa iyong pamilya. Na kung ikaw ay tunay na Katoliko at si Kristo ang nakaka-impluwensya sa iyo, napagaan ng katawan mo sa paglilingkod. Pero kung tamad ka, kung napakabigat ng katawan mo, kung hindi ka man lamang makatulong sa pamilya mo, kung hindi ka man lamang makatulong sa iyong kapwa, sa kabila ng mga blessings sa iyo ng Diyos, sa kabila ng mga napakaraming biyaya sa iyo ng Diyos, pero napakabigat ng katawan mo, sigurado, hindi rin si Kristo ang iyong hari. Mga kapatid, hindi naman masamang umamin na hindi pala si Kristo ang hari mo. Hindi naman masamang umamin na mali pala, akala ko pala, Father, akala ko pala, sa buong buhay ko, si Kristo na ang naghahari sa akin. Hindi pala. Hindi pala mabuting espiritu, kundi masama. Di namang masamang umamin, sapagkat pag umamin tayo, patatawarin din tayo ng Diyos, at yun ang simula ng ating pagbabago. Kapag tayo umamin sa ating mga kahinaan, ngayon inamin natin, mali pala ako, akala ko, pinagyayabang ko pa naman, si Kristo ang hari ko, hindi pala. Kasi hindi pala ako nabubuhay sa katotohanan, hindi pala ako marunong magmahal at magpatawad, hindi pala ako naglilingkod. Pag umamin tayo, yayakapin tayo ni Kristong hari ng pag-ibig. Pag umamin tayo, mga kapatid, ibabahagi sa atin ni Kristo ang kanyang pagmamahal at pagpapatawad. At magkakaroon na tayo ng bagong buhay kay Kristo. Hari ng katotohanan, hari ng pag-ibig at paglilingkod.